Ang kwentong ito ay may mga bahaging naglalaman ng mga masaselang tema, hindi angkop sa mga menor de edad. Hinihiling po namin ang patnubay at gabay ng mga magulang. Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Nagpapalit na siya ng anyo. Anong ginawa niyo sa akin? Bakit ikinadela niyo ang kamay at paa ko? Anong ibig sabihin nito? Para hindi ka makaalis, sakaling magpalit ka ng anyo. Alisin niyo ito! Kalagan niyo ako sa kadenang ito! Kalagan niyo ako! Nanay Dalia, kawawa naman siya. Wag na wag mo siyang kakalagan kahit na anong mangyari. Wag na wag mo siyang kakalagan! Anong nangyayari sa akin, Inay? Bakit parang hinahalo kayang tiyan ko? Nag-iinit ang pakiramdam ko. Hindi ko makontrol ang galit na nararamdaman ko. Ang init! Kalagan niyo ako! Galit na galit siya, Aling Dalia. Pakawalan niyo ako! Isa! Dalawa! Ano ba? Pakawalan niyo ako! Ang manok, ihagis mo sa kanya. Kailangang mabusog siya niyan. Oo, Andrea, eto ang pagkain mo. Kumain ka! Aling Dalia, nakalaga mga gapos na kadena sa kanyang kamay at paa. Sobrang lakas niya. Anak, kung nakikilala mo pa kami, pigilan mo ang sarili mo. Anak, makinig ka. Kakampi mo kami. Kami ang tutulong at dadamay sa'yo. Kilala mo ba ako? Tumabi kayo dyan. Andrea, kaibigan mo ko. Huwag ka umalis. Tabi! Andrea, kaibigan mo siya. Diyan na kayo. Anak, may sisingilin lang akong tao. Anak, pigilan mong makakain ka ng karne ng tao. Kung hindi, tuluyan ka ng magiging aswang at malalayo ka sa akin. Andrea, anak! Aling Dalia, Susundan ko siya. susunod po ako. Pero mauuna na ako. Mas mabilis kaming maglakad ng mga aswang. Kung hihintayin kita, hindi mo maaabutan si Andrea. Siguradong papatayin niya si Father Nolasco. Hindi po ba? Dapat lang yun sa kanya. Kasi masama siya. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi niya pwedeng mapatay si Father. Sa isang maliit na bayan ng San Juan, naninirahan ang isang magandang dalagita. Bata pa lamang ito, kakikitaan na ito ng mapang-akit na ganda. Kinahuhumalingan ng maraming kalalakihan. Mula siya sa isang simpleng pamilya, namumuhay ng marangal na paraan, nagsisikap na maging relihiyoso dahil naniniwala itong ito lamang ang tanging sanggalang nila sa anumang masamang loob sa paligid, lalo na sa mga taong mapagsamantala. Ang tahimik at masaya nilang pamumuhay ay bubulabugin ng isang masalimuot na pangyayari sa buhay ni Andrea, ang pangyuyurak sa kanyang pagkatao ng taong ibinuhos niya ang buong tiwala at respeto. Excuse me, ikaw si Andrea, hindi ba? Opo, Father.
Napansin kong halos lahat ng Santa Misa ng parokya ay nakakadalo ka. Opo, tuwing hapon po ako dumarayo rito para magdasal at magpasalamat po sa Diyos sa mga biyayang ipinagkakaloob niya sa amin araw-araw. Nakakatuwa ka naman. Bihira lang sa mga kabataan ngayon ang nagiging active sa mga gawaing simbahan. Nakasanayan lang po kasing magdasal. Tama ka, Andrea. Ang pagdarasal ay isang magandang paraan upang mapanatili ang kalinisan ng ating puso at espiritualidad. Ngunit napansin ko rin, tila may mabigat kang nararamdaman. Meron ba akong kahit na anong maitutulong sa'yo? Salamat po, Padre Nolasco. Oo nga po eh. Magmo-moving up na po kasi ako sa grade 10. Sa susunod po, senior high na ako. Kaso po, mukhang hindi na ako makakapagpatuloy. Hindi na po kasi kakayanin ni nanay na pag-aralin ako. Oh, pwede kang maging scholar ng simbahan. Po? Tutulungan kitang maipasok sa parokya. May budget din kasi kami para sa mga scholar. Yun nga lang, mag-work ka rin, pero magaan naman ang gagawin. Nako, kahit ano pong trabaho, Father. Basta po makapagtapos lang ako. Pwede kang tagalinis o tagaayos ng aking mga schedule. Nako, salamat po talaga, Father. Hindi ko po alam kung paano magpapasalamat sa inyo. Blessing na rin po to sa akin dahil ito na po mismo ang lumapit sa akin. Malapit ka kasi sa Diyos, kaya bumubuhos ang biyaya. Siya nga po. Ako rin, pwede akong tumulong sa iyo sa ilang gastusin mo. Bukod kasi sa scholar na makukuha mo, ang parokya mismo kasi ang magbabayad sa school. Para sa mga personal mo naman na gastusin, pwede ako. Ang bait niyo po talaga, Father. Sobrang salamat po. Hindi mo kailangan magpasalamat. Isa itong malaking bahagi ng aming misyon dito sa parokya, ang pagtulong sa mga nangangailangan. Ano man ang iyong pangangailangan, nandito ako upang magsilbing gabay at taga-agapay ng inyong landas. Muli maraming salamat po, Padre Nolasco. Siguradong magiging magaan na ang aking pakiramdam sa mga darating na araw dahil po sa tulong niyo. Walang anuman, Andrea. Huwag kang mag-aatubiling lumapit sa akin kapag kailangan mo ng tulong o kahit simpleng kausap lang. Ang Diyos lagi lang nariyan para sa atin. Ako'y handang maging instrumento ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Salamat po. Baka gusto mong kunin ang number ko. Para kung sakali, pwede mo akong i-text. Hindi po kaya nakakahiya? Huwag ka nang mahiya. Just call me anytime. Magaan ang loob ni Andrea sa bagong kora paroko ng parokya ng San Juan, lalo na nang mapansin ng pari sa madalas nitong pag-a-attend sa mga Santa Misa. Kaya naman, nang alukin siya ng pari na maging scholar ng parokya, laking tuwa ng dalagita sa alok nito. Dala na rin siguro ng pagkamis nito sa kanyang ama, kaya napalapit ang loob ni Andrea sa pari. Kumusta ka naman dito? Nag-aaral ka ba? Hindi muna. Sa susunod na taon baka magpatuloy ako. Bakit hindi ka mag-apply ng scholar sa parokya? Dapat dahil sa Kristen ka, may ipapasok ko niya doon. Pahirapan kasi makapasok dun eh. Kailangan makapaglingkod muna ako sa simbahan kahit 3 taon. 2 taon pa lang akong sakristan. Sigurado ka? Oo, wala pa kahit isa sa amin ng mga sakristan ang naging qualified, kaya naghintay pa kami. Bakit ako nakapasok agad? Andrea, mag-iingat ka sa mga naitutulong sa'yo ni Padre Nolasco. Bakit naman tila iba yata ang tono ng pananalita mo? Ano bang ibig mong sabihin? Basta, hindi kasi magandang tingnan. Ano bang iniisip mo? Narinig ko kasi ang mga inalok sa'yo ni Father. Mamaya niyan eh. Huwag mo ngang pag-isipan ng ganyan ang lingkod ng Diyos. Natural lang naman na maging matulungin ang mga lingkod ng Diyos. Siguro. Hayaan mo. Sasabihin ko na tulungan ka rin makapasok ng scholar. Bakit nakapasok ka? Oo, magsisimula na ako magtrabaho sa kanya bukas. Sa opisina niya. Taga-ayos daw ako ng mga records. Okay na yun. Tsaka tagalinis. Ang mahalaga, makakapagkolehiyo na ako. Basta Andrea, pakiusap ha.
Wag na wag kang basta magtitiwala sa mga inaalok sa iyong tulong. Mas mabuti yung nag-iingat. Ayoko rin kasing may pagsisihan ka balang araw. Naging palaisipan kay Andrea ang mga tinura ni Tuntun, ang sakristan ni Padre Nolasco. Hindi niya lubos maisip na mababanggit iyon sa kanya ng taong malapit sa pare. Pero dahil hulog na hulog ang loob ng dalagita sa pare, kaya binaliwala na lamang nito ang pagbabanta sa kanya ni Anton. Samantala, nakarating na rin sa kanyang ina ang iniaalok ng simbahan. Malaking tulong naman ang ginawa ni Dalia para sa anak dahil sa kinatatakutan nito na pwedeng mangyari kay Andrea. Hindi ba'y nag-usap na tayo? Titigil ka sa pag-aaral mo? Sayang naman po. May nag-alok na po sa akin ng tulong. Alangan naman pong panampasin ko pa ito. Malaking tulong na rin po ito sa atin. Pero anak, ang ikinatatakot ko lang. Ano po bang ikinakatakot nyo? Ayaw nyo bang makapag-aral ako? Di ba ang kailangan lang naman natin, inay? Ang may sasagot sa pag-aaral at saka sa tuition. Yung pang-araw-araw na panggastos, kaya nyo naman. Hindi mo ko naiintindihan, anak. 17 ka na. Sa susunod na taon, 18 ka na. 1 taon lang naman ang pakiusap ko na tumigil ka. Sayang na po ang oras at panahon kung titigil pa ako, inay. Ikaw lang naman ang inaalala ko. Bakit po ba? Ano po bang iniingatan nyo? Hindi nyo masabi sa akin ang punto nyo kung bakit ayaw nyo akong mag-aral ngayong taon. Anong meron sa pagtungtong ko sa edad na 18? Hindi mo pa mauunawaan ngayon. Pero darating ang araw, mauunawaan mo rin. Kaya anak, sundin mo na ako. Para lang sa'yo ang iniisip ko. Hindi pinakinggan ni Andrea ang kahilingan ng kanyang ina na tumigil muna sa pag-aaral. Dahil sa layunin nitong nais siyang ilayo sa kapahamakan na ang tanging kanyang ina lamang ang nakaalam. Hindi naman masabi ni Dalia ang totoong dahilan, kaya itinuloy pa rin ni Andrea ang kanyang hangaring makapagtapos ng pag-aaral. Hindi yata nakapasok si Andrea. Ako na nga lang muna maglilinis itong opisina ni Padre. Mamaya darating na yan. Pagtapos ng meeting nila kay Obispo. Teka, naiwan ni Padre ang wallet niya. Nalaglag lang dito sa sahig. Hindi niya siguro namalayan. Mabuti pa pulutin ko na lang. Ilalagay ko na lang sa table niya. Oh, may mga nalaglag. Ano ito? Larawan ng mga dalagitang babae. Diyos ko, bakit may larawan dito ni Andrea? Bakit may mga taong larawan si Padre Nolasco? Anong ibig sabihin nito? Hindi malaman ni Tonton ang kanyang gagawin. Natakot din siya na magtanong sa pare. Nahihiya rin siya na kumprontahin si Andrea tungkol sa mga bagay na kanyang natuklasan. Subalit, lalong tumindi ang pag-aalala nito para sa kaibigang si Andrea. Lumipas ang mga araw. Lalo pang naging close sina Padre Nolasco at Andrea hanggang sa anak na lamang ang itawag ng pare kay Andrea. Bagay na ikinatuwa naman ng dalagita. Kahit paano, nabuhayan ang kanyang pagnanasang magkaroon ng ama. Bakit mo pinakialaman ang gamit ko? Padre, hindi ko po pinakialaman. Alam ko kung anong ayos ang opisina ko bago ako umalis. Kaya alam ko kung ginalaw ito o hindi. Padre, yung wallet niyo po nakita kong nahulog. Kaya kinuha ko lang. Dapat hinayaan mo na lang. Hindi mo na pinakialaman. Patawad po, Padre. Sa susunod po, ahayaan ko na lang po. Talagang hindi na mauulit. Hindi na kita bibigyan ng pagkakataong
makapasok sa opisina ko. Sandali lang. Tiningnan mo ba ang wallet ko? Hindi po. Hindi ka pwedeng magsinungaling sa alagad ng Diyos. Alam mo bang pwede kang parusahan sa ginawa mo? Ang makialam sa mga bagay na hindi dapat pakialaman. Lumabag ka dito. Nakialam ka sa mga bagay na hindi mo dapat pakialaman. Lumabas ka na. Ihanda mo ang mga kailangan mamaya sa Santa Misa. Opo, Father. Alam kong nakialam siya. Nakita niya ang hindi dapat makita. Pakialam merong sa Kristan, hindi natuto ng mabuting asal. Sa hindi inaasahang pagkakataon, unti-unting natuklasan ang lihim sa parokya. Ganon din ang pagbabago ng ugali ni Padre Nolasco, lalo na sa ipinapakita nito sa kanyang sakristan. Samantalang si Tonto naman, palaisipan sa kanya ang mga nakita niyang larawan ng mga babae sa wallet ni Padre Nolasco. Kaya mula noon, doble ang ingat at paalala nito sa kaibigang si Andrea. Pero binaliwala naman ni Andrea ang mga paalala ng kaibigan hanggang isang gabi. Dahil sa dami ng trabaho sa opisina ng pare, ginabi ng uwi si Andrea. Nag-alok naman ng tulong ang padre na ihahatid nito si Andrea sa kanila. Tumanggi naman ito nung una, pero napapayag na rin siya. Kasi inisip niya, medyo malalim na rin ang gabi, kaya kailangan niya ng masasakyan para madali siyang makauwi sa kanila. Father, hindi naman po itong daan pa uwi sa amin. May pupunta lang ako sa kabilang barangay. Yung ikakasal ko bukas, samahan mo lang ako. Pagkatapos noon, ihahatid kita sa inyo. Sige po. Siya nga pala. Wala ka pa bang boyfriend? Bakit niyo po naitanong? Wala naman kasi maganda ka. Hindi malayong may manligaw sa'yo. Yung sa Kristan ko, hindi ba nanliligaw sa'yo? Madalas kasi kayong nag-uusap. Hindi po. Magkaibigan lang po kami noon. Kopi nga pala. Nag-abala pa po kayo, Father. Inumin mo na lang para hindi ka antukin. Salamat po, Father. Anak, gusto ko maging maayos ang buhay mo. Gusto ko makapagtapos ka ng pag-aral. Maabot mo ang pangarap mo habang ako pa ang koraparo ko ng San Juan. Makakapagtapos ka. Oo naman po. Mag-aaral po ako mabuti. Bakit po tayo tumigil? Wala pong katao-tao sa lugar na ito. Ayaw mo ba ng ganito? Solo natin ang mga oras. Bata pa ako, namamasyal na ako sa lugar na ito. Mula dito, kitang-kita ang simbahan ng San Juan sa baba. Mag-enjoy ka, Andrea. Father, uuwi na po ako. Baka po hinahanap na ako ng mga magulang ko. Alam nila kanina pa ako nakalabas ng simbahan. Andrea, ayaw mo bang subukan natin? Ang alin po? Ang ginagawa ng babae at lalaki. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ito ipagsasabi. Tayo lang ang nakakaalam. Ano bang pinagsasasabi niyo, Father? Tao rin lang naman kami. Natutukso din naman. Lalo na ang babaeng katulad mo. Unang araw pa lang kitang nakita sa simbahan. Inaasam ko nang maangking ka. Manyakiso kayo, Father! Hindi mo ba ako gusto? Hindi po! Bakit sinasakyan mo ang lahat ng biro ko? Bakit pinahulog mo ang loob ko sa'yo? Kasi alam kong walang mali siya sa inyong ginagawa ko. Pagbigyan mo ako, kahit ngayong gabi lang. Huwag po! Ayoko! Susuportahan ko ang pag-aaral mo hanggang makapagtapos ka. Pagbigyan mo lang ako. Anong nangyayari sa akin? Bakit ganitong nararamdaman ko? Bakit nahihilo ko? Ayun,
natumba na. Alam ko mali itong gagawin ko. Pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko sa'yo. Nakakabaliw ko kasi. Nakakabaliw ang ganda mo, Andrea. Tuluyan ang nilamon ng tukso ang paring si Nolasco sa matindi nitong pagnanasa kay Andrea. Nang tumalab ang pampatulog sa dalaga, saka nito ginawa ang kanyang matinding pagnanasa sa babae. Kasabay din naman ang paggulog at pagkidlat at pagbuhos ng malakas na ulan ng mga oras na yon habang ginagawa ng pari ang kahalayan. Pagkatapos ng mga pangyayari, saka naman nahimasmasan ang pari sa kanyang ginawa. Nagising si Andrea na wala na itong saplot sa katawan sa loob ng kotse. Habang ang pari naman ay pumapalaho ng iyak sa di kalayuan. Sa sobrang takot ni Andrea, pinilit nitong lumabas ng kotse. Tumakas ng hindi namamalayan ng pari. Sa sobrang pag-iyak nito na dinadagukan pa ang dibdib dahil sa kanyang ginawa. Sa kabilang dako naman, nag-aalala ang ina ni Andrea ang si Dalia dahil hanggang sa mga oras na yun, wala pa rin ang kanyang anak. Halos mataranta na sa pag-aalala ang inang si Andrea para sa kanyang anak. Pasensya na. Nagbabaka sakali lang ako na naririto ang aking anak. Ikaw lang naman kasi ang alam kong kaibigan niya. Bakit po? Ano pong nangyari? Wala pa kasi hanggang ngayon si Andrea. 11:00 na ng gabi, kaya kahit maulan ay sinuong ko na. Wala po dito. Kanina po siya umalis ng simbahan. Ang alam ko po, inihatid siya ni Father. Oh Diyos ko, nasa na kaya ang anak ko? Tutulong po ako sa paghahanap. Salamat. Nag-aalala talaga ako ng labis sa anak ko taon-taon. Ngayon lang ito nangyari na hindi ka agad siya umuwi. Kaya labis ang pag-aalala ko sa kanya. Tutulungan ko po kayo doon. Doon tayo kina Father. Kaya lang baka tulog na yun. Samahan mo lang ako. Puntahan lang natin ang kaibigan ng anak ko na pwede niyong puntahan. Sige po. Sana'y nasa maayos na kalagayan ng anak ko taon-taon. Sana maayos lang siya. Wala sanang masamang nangyari sa kanya. Ilang kaibigan din ang napagtanungan ni Dalia at Tonton, ngunit wala silang masabi kung saan naruroon ang babae. Sa pagod at lamig na nararamdaman, napagpasya nilang umuwi na lamang sa kanila. Si Tonton naman, umuwi na rin sa kanilang bahay, na bakas ang labis na pag-aalala. Ganun na lamang ang kanyang panlulumo nang makita ang kaibigang si Andrea sa kanilang bahay. Tila basang sisiw na lupasay, hinang-hina. Ganun din, hiyang-hiya sa kanyang sarili. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang ayos mo? Tonton. Kanina ka pa namin hinahanap. Labis na nag-aalala sa'yo ang nanay mo. Anong nangyari? Sabihin mo sa akin, tutulungan kita. Pakiramdam ko, ang dumi-dumi ko, Tonton. Pakiramdam ko, sawa-sawa ako. Diyos ko, Binaway niya ako. Binaway niya ako, Tonton. sino may gawa nito sa'yo? Sino gumaasa sa'yo? Andrea, magsalita ka. Sabihin mo sa akin, ipakukulong natin ang gumahasa sa'yo. Bakit siya pa? Bakit siya pa ang gumawa nito sa akin? Bakit siya pa? Sa labis na sakit na nararamdaman ni Andrea, doon niya na lamang nailabas ang sakit ng kaloobang nararamdaman
dahil sa hindi niya lubos maisip na magagawa iyon sa kanya ng paring labis niyang pinagkatiwalaan. Hindi niya rin masabi kay Tonton kung sino ang gumahasa sa kanya dahil natatakot din ito sa pwedeng mangyari. Niyakap na lamang ni Tonton ang kaibigan habang pumapalaho ito ng pag-iyak dahil sa nangyari sa kanya. Padre, ianda ko lang po ang mga kailangan niyo sa Santa Misa. Oh, ayun siya. Nakaload sa sanktuaryo. Diyos ko. Grabe siya kung umiyak. Bakit ba ako nakakaramdam ng pagkabog ng aking dibdib? Ayokong isipin. Parang sumasagi sa isip ko. Siya ang gumawa ng kahalayan kay Andrea. Bakit ako nakakaramdam ng galit sa kanya? Parang gusto ko siyang suntukin. Hindi. Ayoko. Ayoko nito. Ramdam sa buong parokya ang bigat ng paligid. Kakaunti rin ang mga nagsimba ng mga oras na yun. Marahil ay dahil sa malakas ang ulan. Yun ang inisip ng karamihan. Hindi na rin naikubli sa mga nagsisimba ang aura ng pare sa pagsisermon. Tila may mabigat itong problemang pinagdaraanan. Pagkatapos ng Santa Misa, hinanap kaagad ni Father Nolasco si Andrea. Nakita mo ba si Andrea? Bakit niyo po hinahanap? 3 misa ang ginawa ko, pero hindi ko siya nakita. Bakit po parang nakasentro sa kanya ang mensahe ninyo? Siya lang po ba yung tao sa simbahan? Ano bang pinagsasabi mo? Anong ginawa niyo sa kanya? Anong ginawang ano? Anong ginawa niyo sa kaibigan ko? Magdahan-dahan ka sa tono ng pananalita mo. Hindi mo na ako inirespeto. Karapat dapat ba kayong irespeto? O, tingnan niyo muna ang sarili niyo. Kung karapat dapat nga ba kayong irespeto? O marapat lamang na ibigay sa inyo ang labis na pagkasuklam? Pinapasok ng demonyo ang isip mo. Sumpain ka sa mga sinasabi mong yan. Kayo ang sumpain ng Diyos sa kademonyohan nyo. Ano bang pinagsasabi mo? Hinalay niyo ba si Andrea? Madre mia! Anong nakain mo't nagawa mo kung paratangan ng ganyan? Hindi mo alam kung anong pwede kong gawin. Kayo po ang mag-iingat sa kung anong pwede kong gawin. Lumayas ka sa harapan ko. Lumayas ka ng simbahan na ito. Hindi ko kailangan ang isang katulad mo. Larawan na matinding galit ang nararamdaman ni Tonton da mga oras na yun. Pero patay mali siya ang pare sa ipinararatang niya sa kanya. Sa halip, tinakot pa nito ang binatilyo sa maaari nitong gawin. Nagyabang pa ang pare na hindi siya paniniwalaan ng mga tao. Siya pa rin ang paniniwalaan ng mga tao. Sa kabilang dako naman, dahil sa matinding galit na nararamdaman ni Andrea, hindi na rin mapigilan ang paglabas ng tunay na pagkakakilanlan nito. Pinigilan siya ng ina sa matinding galit nito, pero wala na siyang nagawa. Ganun na lamang ang kanyang pagkabigla sa mga narinig sa anak. Mamatay ka na! Mamatay ka na! Andrea, tama na! Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ko mapigilan, Inay, ang galit sa puso ko.
Hindi ko rin gustong magalit, pero yun ang nararamdaman ko. Andrea, anak, kailangan mong pigilan ang galit mo. Hindi ka pwedeng pagharian ng galit. Hindi ko kaya, inay. Hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko. Sabihin mo sa akin ang lahat. Ina mo ko at makikinig ako sa iyo. Ako na ina mo na handang umunawa sa iyo. Makikinig ako sa sasabihin mo. Inay! Hindi maganda na palagi kang nagwawala. Alam ko na masakit ang pinagdaanan mo, pero kailangan mong matutong kontrolin ang sarili mo. Paano ko pipikilin, inay? Tuwing maaalala ko yung nangyari, parang gusto kong sumabog sa galit. Ang hirap. Alam ko, anak, pero kailangan mo talagang magtagumpay laban sa galit na iyan. Hindi magiging maganda para sa'yo kung palagi kang galit. Paano, inay? Paano ko tatanggalin ang galit sa puso ko? Hindi ko kaya. Anak, hindi ko masasabi na madali ang lahat. Pero kailangan mong subukan. Hindi pwedeng hayaan mo ang galit na maging sentro ng buhay mo. Pero inay, kahit anong gawin ko, parang kusang sumusulpot ang galit. Gusto kong magiganti sa gumawa sa akin ng masama. Sabihin mo na sa akin kung kanino ka talaga galit at bakit. Hindi ko alam ang gagawin ko sa iyo. Kasi hanggang ngayon hindi mo sinasabi sa akin kung bakit ka nagkakaganyan. Inay, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Sabihin mo, anak, para matulungan kita. Si Padre Nolasco. Siya ang gumahasa sa akin. Ano? Padre Nolasco? Hindi maaari. Hindi totoo yan. Totoo, inay. Hindi ko na po kayang itago pa. Hindi. Hindi! Mas demonyo pa siya kaysa sa atin. Hayok sa laman! Nay, hindi ako papayag na hindi siya magbayad sa ginawa niya. Magbabayad siya sa ginawa niyang ito. Nay, nagbago ang itsura mo. Ang tunay na dahilan kung bakit iniiwasan natin ang magalit. Lalo na't pagdating mo ng 18, malalaman mo ang totoo. Huwag niyong sabihin, anak, ito ang tunay nating pagkatao. Naiiba tayo sa kanila. Tayo ang mga aswang na nagsisikap na maging katulad nila. Ang mga aswang na pilit na kinakalimutan ang madilim na mundo sa piling ng mga kapwa natin aswang. Kaya tayo nagsusumiksik sa buhay ng mga normal na tao. Kaya kita hinahayaang mapalapit sa kanilang simbahan. Habang hindi ka pa nagiging ganap na aswang. Sa pag-asang sila ang makakatulong sa atin para maging normal. Ang inaasahan kong magtatanggol at poprotekta sa atin. Siya pa yung gumahasa sa akin. Hindi ako papayag na hindi magbayad ang taong yon sa ginawa niya sa'yo. Inay! Kasama mo ko sa paghihiganti. Sa susunod na linggo, sa pagbibilog ng buwan, magiging ganap ka ng aswang. Pagkatapos mong maging ganap na aswang, doon natin gagawin ang paghihiganti. Tuluyan ang niyakap ni Andrea ang tunay niyang pagkakakilanlan, ang pagiging aswang. Wala itong hangad, kundi dumating ang araw na magkaroon siya ng kakaibang lakas tungkol sa tunay niyang pagkakakilanlan. Samantala, sa kabilang dako naman, tuluyan na ring umalis ng kumbento si Tonton. Hindi na napabuti ang kanyang kalagayan. Nilamon na rin ito na matinding galit at puot
sa paring gumahasa sa kaibigan niya. Isang gabi, nabulabog ang kumbento. Pagkatapos palang magsagawa ng Santa Misa ni Father Nolasco, tumuloy na ito sa kumbento. Nang biglang, Ay, dako! Ano yun? Ay, dako! Santissima Madre di Diyos! Ay, Father! Pinagbababatog sa lamin ng bintana! Hindi na nila iginalang ang tirahan ng mga lingkod ng Diyos. Sumpain sila sa kanilang ginawa. Father, si Tonton po ang bato. Ay, Father, hindi na rin po pala nag-aaral si Andrea. Kaya hindi na namin ibinibigay ang pera sa paaralan. Nagtataka rin ang mga kasamahan ni Father sa kumbento tungkol sa pag-alis ni na Andrea at Tonton. Ganun rin ang mga pagbabago ng ugali ng mga ito. Sa halip na mapabuti, lalo pang naging masama. Subalit, patuloy lang na pinagtatakpan ng pare ang kanyang mga ginawa at umaasa itong susuko ang dalawa sa kanya. Samantala, sa kabilang dako naman, hindi na maikukubli sa katuuhan ni Andrea ang pagiging aswang. Kumain ka lang ng kumain, anak. Para lumakas ka. Para pagbunta natin sa bahay ng paring manyak ni Juan, malakas ka. Hindi natin siya sa simbahan lulusubin, kundi sa bahay niya mismo. Para makaiwas na din tayo sa gulong pwedeng mangyari sa kanya. Opo, inay. Bakit po pala halos ang dami kong kinakain, pero parang hindi po ako nabubusog? Bibihira lang naman itong mangyari sa isang taon. Kaya marami tayong kinakain. Kumain ka lang ng kumain, anak. Aling Dahlia? Andrea? Si Tonton. Anong gagawin natin, inay? Ako na munang haharap sa kanya. Kumain ka lang ng kumain dyan. Magpakabusog ka lang, anak, para makaipong ka ng lakas. Habang patuloy na pinupunan ang kumakalam na sikmura ni Andrea, lumabas naman si Dahlia para harapin ang kaibigan ng kanya anak, si Tonton. Aling Dahlia? Anong nangyari sa'yo? Bakit parang napapabayaan mo ng sarili mo? Anong nangyari sa'yo? Tulungan niyo po ako. Bakit? Pwede po bang dito muna ako magtago sa inyo? Sabihin mo muna kung anong problema mo. Pinagbabato ko po yung kumbento kung saan nakatira si Father. Bakit mo ginawa? Hindi ko po kasi mapigilan ng galit ko eh. Bakit? May ginawa rin sa'yo ang pare na yun? Huwag mong sabihin, pati ikaw, nakaranas din ng... Hindi kita pipilitin, pero kung handa ka nang sabihin sa akin, makikinig ako. Alam ko po kasi, sinapit ni Andrea sa kamay niya. Hindi ko po matanggap ang ginawa niya sa kaibigan ko. Ang taas ng respeto ko sa kanya. Ang daming pwedeng gawa ng ganon. Bakit sa kaibigan ko pa? Nararamdaman ko, hindi lang ang sinapit ng anak ko ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Aling Dahlia, Ipagkatiwala mo sa akin kung ano ang naranasan mo sa kanya. Kung pareho kayong biktima ng anak ko. yun lang po talagang sinapit ni Andrea ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Wala pong iba. Sige, hindi kita pipilitin.
Pero kung handa ka nang sabihin sa akin, makikinig ako. Salamat po. Si Andrea po. Nasa loob, nagpapahinga. Kung gusto mo, hintayin mo na lang. Bakit po pala nangangamoy karning manok sa inyo? Nagkatay kasi kami. Hindi pa kami nakakapaglinis. Mabuti pa siguro'y bumalik ka na lang mamaya. Sige po. Hindi ko alam kung pwede ko bang sabihin sa'yo ang nararanasan ng anak ko ngayon. Iniingatan ko rin ang anak ko. Ayoko rin siyang mapahamak. Ang buong akala ni Dahlia, umalis na si Tonton. Subalit, natunugan na rin ito ang pangyayari sa kanyang kaibigan. Kaya sa halip na umuwi, nagtungo ito sa likod ng kanilang bahay. Dumungaw sa bintana kung saan natutulog si Andrea. Sa isip ng binatilyo, wala na rin kasi siyang ibang pwedeng puntahan. Takot rin siyang umuwi sa kanilang bahay dahil baka hanapin siya ng mga pulis. Iniisip din ito na nagsumbong na sa mga pulis si Padre dahil sa kanyang ginawa. Hindi rin siya nabigla sa kanyang nakita. Katatapos pa lamang kumain ng hilaw na karne ng manok ang kanyang kaibigan. Tonton, anong ginagawa mo dyan? Nakita ko ng lahat ng nangyari. Pumasok ka nga sa loob. Sa kusina ka na magdaan. Opo. Inay, anong gagawin natin? Alam na ni Tonton ang tunay kong pagkatao. Mukhang mapagkakatiwalaan naman siya. Kinakabahan ako, Inay. Pasensya na po, Aling Dahlia. Kung hindi ko po sinunod ang gusto nyo, natakot rin po kasi ako umuwi sa amin. Sigurado po, ipinapahanap na ako ni Father. Hindi ka pa rin nakakatyak na magiging maayos ka rin dito sa amin. Malayo po ang bahay ninyo. Pahirapan po makaakyat dito sa lugar nyo. Kung nakasunod man sila, makikita ka agad natin. Dahil mataas pong kinaroroonan ng bahay nyo. Madali po ako makapagtatago kung susundan nila ako. Tonton, anong nangyari? Naggalit kasi ako kay Father sa ginawa niya sa'yo. Sa galit ko, pinagbabato ko yung kumbento. Ano? Oo, hindi ko napigilan yung sarili ko eh. Yung nakita mo sa akin, Alam ko rin naman, bakit mo nalaman? Paano mo nalaman? usap-usapan kasi sa kumbento ang tungkol sa inyo. Hindi ko na lang pinatulan. Mabuti pa siguro'y maiwan ko muna kayo. Salamat, Inay. Magbabantay lang ako sa labas. Baka may makasunod sa'yo. Salamat po. Mag-usap na muna kayo. Anong usap-usapan nila tungkol sa amin? Di ba, bago nangyari yung panghahali sa'yo ng manyakis na pari na yun, kwento-kwentuhan ng mga nasa parokya. Lahi daw kayo ng mga aswang, pinigilan lang ni Padre Nolasco. Dahil sabi niya, patutunayan niya daw sa amin na hindi kayo totoong aswang. Akala ko, yun talaga yung pakay niya. Yun pala, kaya niya pala ginagawa yun dahil sa matindi niyang pagnanasa sa inyo. Ang sama niya talaga. Andrea, kakampi mo ko. May kasama tayong magpapalabas ng tunay na pagkatao ng pari na yun para mapalis siya. Oo, Tonton. Ikaw, hindi ka ba nandidiri sa akin? Hindi ka natatakot sa akin? Bakit naman ako matatakot? Tonton, Nung una pa lang kitang nakita, magaan na yung loob ko sa'yo. Kaibigan kita. Handa akong tagapin ang lahat. Kahit sino ka pa, noong una pa nga lang na sinabi mo sa akin ang nangyari. Nag-init ang dugo ko. Pero hindi ko magawa dahil pare siya. Hindi ko alam kung paniniwalaan ba ako ng mga tao. O ako pa ang mapapasama. buo na sa puso namin ang gagawin ni Inay. Kami nang bahala. Andrea, gusto ko makulo siya. Para hindi na siya makapambiktima. Hindi na madamay pang iba. May iba ka bang alam na biktima niya?
Hindi ko alam kung may iba pa kaysa sa atin. Huwag mong sabihin pati ikaw. Oo, Hindi na makataong ginagawa niya. Bakit hindi mo sinabi? Kailan niya pa ito ginagawa? simula nung mapunta ako sa kumbento. Para siyang sinuunang pare. Ang sama niya. Ang sama-sama niya. Ang sama niya talaga. Ang sama niya. Lalong na-trigger ang galit ni Andrea sa nalamang ginawa ng pare sa kaibigan nitong sakristan na si Tonton. Nalaman niya ang pinaghuhugutan nito ng galit, maging ito rin, minoles siya rin ng pare. Ang hinagpis ng mga taong niyurakan ang pagkatao ay nagkaisa para patumbahin ang mga nang-api sa kanila. Lumipas ang ilang linggo. Dumating ang araw na hinihintay nila, ang pagiging ganap na aswang ni Andrea, bagay na kinatatakutan ni Dahlia dahil iniisip nito ang maaaring mangyari sa anak kung hindi nito makokontrol ang kanyang sarili. Bakit po ang lakas ng alulong ng mga asong gubat sa inyo? Ito ang takdang araw ng pagpapalit ng anyo ng anak ko. Anong pwede kong gawin? Ang gawin ng lahat para mapigilan siyang umalis pagkatapos ng pagpapalit ng anyo. Hindi ko rin kasi alam kung makakayanan niya. Hindi ko po siya iiwan. Salamat. Dahil kahit nalaman mo ng tunay niyang pagkatao, hindi mo pa rin siya iniwan. Mahal ko po siya. Baka may magawa ang pag-ibig mo sa kanya na mapigilan ang gagawin niya. Anong mangyayari sa kanya kapag naging ganap na aswang siya? Makukontrol na siya ng itim na kapangyarihan ng isang aswang. Pwedeng hindi kanya makilala. Pwedeng ikaw ang kainin niya. Pero kung makukontrol niya, pwedeng ang taong may ginawang masama sa kanya lang ang bibiktimahin niya. Papatayin niya si Padre Nolasco. Yon ang gagawin natin. Ang pigilan siya. Kaya ba ikinadena natin ang kanyang mga kamay at paa? Maya-maya lang ay magigising na siya. Magre-react na siya. Kawawa naman siya. Pigilan lang natin na hindi siya makapatay ng tao. Kaya nakahanda na ang mga karne ng manok sa icebox para maipakain natin sa kanya sakaling magpalit siya ng anyo. Dahil kung makakakain siya ng karne ng tao, hindi na niya makukontrol ang sarili niya. Hindi po kaya ito rin yung nararamdaman ni Father. Ang nangyayari kay Andrea, yung nakukontrol siya ng pagnanasa niya. Pwedeng ganun. Ano pong plano niyo? Ang plano ko sana, takutin lang ang pare na siya mismo ang umami ng kasalanan niya. Yung hindi na dumating sa puntong may dadanak pa ng tugo. Dahil gusto kong manatili sa mundo ng mga tao. Kapag nakakain siya ng karne ng tao, magiging matindi ang pagiging aswang niya. Kapag tumindi ang pagiging aswang niya, maaamoy siya ng mga kasamahan naming aswang. Pupuntahan siya dito at kukunin sa akin. Kaya pakiusap, tulungan mo ko sa kung ano man ang pwedeng mangyari. Sige po. Nay! Aling Dahlia, Nagpapalit na siya ng anyo. Anong ginawa niyo sa akin? Bakit ikinadela niyo ang kamay at paa ko? Anong ibig sabihin nito? Para hindi ka makaalis, sakaling magpalit ka ng anyo. Alisin niyo ito! Kalagan niyo ako sa kadenang ito! Kalagan niyo ako! Nanay Dahlia, kawawa naman siya. Wag na wag mo siyang kakalagan kahit na anong mangyari. Wag na wag mo siyang kakalagan! Anong nangyayari sa akin, Inay? Bakit parang hinahalo kayang tiyan ko?
Tawagan niyo ako! Galit na galit siya, Aling Dahlia. Pakawalan niyo ako! Isa! Dalawa! Ano ba? Pakawalan niyo ako! Ang manok, ihagis mo sa kanya. Kailangang mabusog siya niyan. Oo, Andrea, eto. Eto ang pagkain mo. Kumain ka. Aling Dahlia, nakalaga ang mga gapos na kadena sa kanyang kamay at paa. Sobrang lakas niya. Anak, kung nakikilala mo pa kami, pigilan mo ang sarili mo. Anak, makinig ka. Kakampi mo kami. Kami ang tutulong at dadamay sa'yo. Kilala mo ba ako? Tumabi kayo dyan. Andrea, kaibigan mo ko. Huwag ka umalis. Tabi! Andrea, kaibigan mo siya. Diyan na kayo. Anak, may sisingilin lang akong tao. Anak, pigilan mong makakain ka ng karne ng tao. Kung hindi, tuluyan ka ng magiging aswang at malalayo ka sa akin. Andrea, anak! Aling Dahlia, Susundan ko siya, susunod po ako. pero mauuna na ako. Mas mabilis kaming maglakad ng mga aswang. Kung hihintayin kita, hindi mo maaabutan si Andrea. Siguradong papatayin niya si Father Nolasco. Hindi po ba? Dapat lang yun sa kanya. Kasi masama siya. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi niya pwedeng mapatay si Father. Bakit po? Diyan ka na. Ang bilis niya maglakad. Nawala agad siya. Kahit madilim ang daanan pababa, baala na. Basta susundan ko sila. Baka kung ano mangyari sa kanila, may magawa man akong tulong para sa kanila. Nagmamadaling maglakad si Tonton dahil hindi niya alam ang mga mangyayari. Lalo pat ayaw ng ina ni Andrea na mapatay niya ang paring nanggahasa sa kanya. Hindi rin lubos maisip ni Tonton ang gagawin ni Andrea. Sa kalagitnaan ng napakalakas na ulan, sa gitna ng kalsadang halos di na dinadaanan ng mga tao, naabutan ni Dahlia ang kanyang anak na si Andrea. Mukhang nasa matino itong pag-iisip. Inisip ni Dahlia, marahil dahil mag-uumaga na ng mga oras na yun. Andrea, anak! Inay, anong ginagawa natin dito? Halika na. Umuwi na tayo. Anong nangyayari sa akin? Salamat. Inay, ang lamig. Halika na. Umuwi na tayo. Pero bakit po tayo nandito? Bakit ako nandito? Hindi mo ba alam kung paano ka nakapunta dito? Hindi po. Ano pong nangyari? Sa bahay ko na lang sasabihin sa iyo. Saka ko na lang ipapaliwanag ang lahat. Basta sumama ka sa akin, uuwi na tayo anak. Please, ayokong mapahama ka Andrea. Gusto kong mabuhay ka bilang isang normal. Tulad ng isang normal na tao. Kaya please, pakiusap. Umuwi na tayo. Nawala ang labis na pag-aalala ni Dahlia para sa kanyang anak na aswang nang mahimasmasan ito. Mabuti na lamang, hindi nito natuloy ang kanyang pagnanais na patayin ang pare na gumahasa sa kanya. Nagkasalisi naman sina Tonton dahil nagbabaka sakali ang binata na pumunta sa pari ang kaibigang si Andrea, kaya dumiretso na ito.
Walang hiya! Sino kang tarantado ka? Pasalamat ka. Salamin lang ng sasakyan mo ang binasag ko. Tonton! Anak! Huwag niyo akong matawag-tawag na anak. Akala ko sa simbahan magiging maayos ang buhay namin. Pero ikaw pa mismo ang nagdulot ng uno sa buhay ko. Tonton, anak! Alam kong mali ang nagawa ko. Maging ako man, sising-sisi ako sa nagawa ko. Hindi ko alam kung paano kong itatama ang pagkakamali ko. Pero Tonton, nakakatiri kayo. Naturingan pa naman kayo alagad ng Diyos. Pero asan niyo? Timuhan niyo! Anak, huwag niyo ko matawag na anak. Hindi anak ang turing niyo sa akin. Laruan ang turing niyo sa akin. Hindi ka pa nakontento. Pati sa kaibigang si Andrea. Kinaasa mo! Bigyan mo ko ng pagkakataong baguhin ang sarili ko. Bumalik ka na sa kumbento. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Mag-aral ka. Pangako, babaguhin ko ang sarili ko. Baguhin ang sarili? Tinignan mo ba ang ginawa mo sa amin ni Andrea? Inisip mo ba yung ginawa mo sa amin? Tonton, Huwag kang lalapit sa akin. Huwag niyo akong hahawakan. Nakakadiri kayo. Nakakasuka kayo. Kung alam mo lang kung gaano ako nagdurusa sa kumbento sa pag-alis mo, inisip ko ang kalagayan mo. Inisip ko kung saan ka natutulog, kung kumakain ka ba. Plastic! Ipokrito! Wala kang pinagkaiba sa mga paring praile noong panahon ng mga Kastila! Mapagsamantala! Ayusin natin ang buhay mo. Ayusin mo muna ang sarili mo bago mo ayusin ang buhay ng iba. Hindi ka makakapag-ayos ang buhay ng iba kung ang sarili mong buhay di maayos. Tonton, gusto kong bumawi sa'yo. Gusto kong ituwid ang pagkakamali ko. Gusto kong magbago. Kahit anong gawin mo, hindi mo na maibabalik ang lahat. Hindi lang kami ang dinungisan mo. Pati ang pangalan ng Diyos, dinungisan mo. Ano't natin mong humarap sa mga tao at mag-asal na banal ka. Pero sa loob mo, nagtatago ka sa isang demonyo. Hindi mo alam ang sakit na dinulot mo sa amin. Sa akin! Sa kababuyang ginawa mo! Para mo na rin akong pinatay! Bakit mo binasag yan? Pasalamat ka! Salamin lang ng kotse ang pinasag ko! Sa totoo lang, gustong-gusto kong basagin ang pagmumukha niyo! Pero may natitira pang respeto sa puso ko para sa'yo! Anong gusto mong gawin ko? Gusto ko aminin mo sa mga pulis ang pagkakaasa mo sa akin at kay Andrea. Gusto ko makulong ka para hindi ka na makapambiktima. Hindi makapasa puso ni Tonton ang pag-ibig, kundi galit at hinanakit pa rin ang namamayani sa kanyang puso. Wala itong ibang nais kundi pagbayaran ng pare ang ginawa nito sa kanya. Bagamat naroon pa rin ang takot sa maaring kahinatnan ng gagawin niya, iniwan niya ang paring umiiyak na nagmamakaawa sa kanya, pero hindi niya makapasa puso niya ang magpatawad. Sa kabilang dako naman, muling nabuhay ang galit ni Andrea sa taong gumahasa sa kanya. Pero ipinaliwanag ni Dalia ang maaaring kahihinatnan ng kanyang gagawin. Sa isang banda, ayaw din ni Andrea na tuluyan siyang maging aswang. Kaya isang paraan ang naisip niyang gawin para makapaghiganti, kundi yun ay ang takutin ang pare.
Kondenado ako sa laki ng kasalanan ko. Pero hindi ko alam kung paano ko ito malulusutan. Hindi ko nalamanan ng tukso. Diyos ko! Huli na lang mapagtanto ko pagkakamaling aking ginawa. Parang gusto ko isara ng promisyon na ito. Dahil ang pakiramdam ko, hindi ako karapat dapat na lingkod sa inyo. Padre, may aswang pong umaali-aligid sa kumbento. Hindi lang siya makapasok sa simbahan. Kung hindi siya mapapalis, baka walang dumalo sa Santa Misa. Dito lang kayo. Akin ang holy water. Paalisin ko ang kampon ng demonyo na yan. Bagamat may kabaring nararamdaman, nilakasan ni Padre Nolasco ang loob niya na lumabas ng kumbento at harapin ang aswang na nanggugulo sa labas. Paglabas nito ng kumbento, sinundan nito ang babaeng patakbong lumayo matapos makita siyang lumabas. Natunugan na rin ni Padre Nolasco na nais nitong sundan siya. Sa di kalayuan ng kumbento, doon sila nakapang-abot at ganun na lamang ang gulat na kanyang naramdaman sa kanyang nakita. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Andrea, ano bang nangyari? Bakit ka nagaganyan? Ikaw ang aswang na nambibiktima dito sa San Juan. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Paano ako? Ang kasalanan ko lang ay... Nanggasahin ako dahil doon ay nagkaroon ng matinding galit sa puso ko. Yun ang kahinaan ng mga aswang na makontrol ang kanilang sarili. Kaming mga aswang na nagnanais lang sanang mabuhay ng normal sa mundo ng mga tao. Pero dahil napuno ng galit ang puso ko, hindi ko makontrol ang sarili ko. Tuluyan akong naging aswang dahil sa hayopang ginawa mo sa akin. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ano bang kailangan kong gawin para mapatawad mo ko? Gusto kong makulong ka. Pwede naman sana kitang kainin. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko magawa. Marahil, binibigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na magbago. Kaya hindi niya pinahintunutan na tuluyan mo kong magabi. Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Kayong ikaw mismo ang dumungi sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Sa palagi mo kaya, may tao pang dadalo sa simbahan na yan. Kapag nalaman nila na ang paring nagsisermon sa kanila ay nuno ng kamaanyakan. Huwag mo gagawin yan! Sana hindi mo rin ginawa ang kahalayan sa akin. Sana hindi mo ko hinalay. Hayaan mong ituwid ko ang pagkakamali ko. Tao lang naman akong natadarang at natutukso rin. Pakiusap, huwag kang gagawa ng iskandalo. Ikaw ang gumawa ng iskandalo. Ikaw ang dahilan kung bakit para akong asong ulol ngayon. Santissima! Aminin mo ang kasalanan mo. Kung hindi, kakainin kita 10 ng mga kasamahan kong aswang. Sinasabi ko na nga ba, kapon kayo ng demonyo. Ipinagtanggol pa naman kita sa mga tao sa parokya at sa mga tao sa San Juan dahil sa mga kwento-kwentuhan nila. Dalahi kayo ng mga aswang. Yun naman pala ang totoo. Kung hindi ka aamin, hindi magandang mangyayari sa'yo. Sa akala mo, paniniwalaan ka ng mga tao?
Kung sasabihin ko sa kanila na isa kang kampo ng demonyo, pati ang mga alagad ng batas, tutugisin ka. Mas maniniwala sila sa akin kesa sa'yo. Kung wala ring mangyayari sa pananakot ko sa'yo, ikaw ang matakot sa ginawa mo! Ano gagawin mo? Matakot ka sa banal na tubig na ito! Papatayin kita! Bakit hindi ka tinatablan ng banal na tubig na ito? Papatayin kita! Bitiwan mo ko! Huwag, Andrea! Huwag mo siyang papatayin! Ina, hindi mo siya dapat napatayin! Buhay ka! Oo, buhay na buhay! Magkakilala kayo, Ina! Patawarin mo ko, anak. Hindi ko na kayang itago ang lahat sa iyo. Matagal ng panahon ako nagtago. Matagal na panahong kinalimutan kong mamuhay ng normal bilang isang tao. Tinalikuran ko ang mundo ng aswang dahil sa kanya. Dahil sa pag-asang magiging katulad kanya at hindi katulad ko. Anong ibig niyong sabihin, Ina? Dahlia, anak, huwag mong patayin si Padre Nolasco. Siya ang tunay mong ama. Hindi totoo yan! Anong ibig sabihin nito, Dahlia? Nagmamaang-maangan ka. Nakalimutan mo na ba ang kahayupang ginawa mo sa akin? Ako ang dalagang nagsilbi sa iyo sa unang parokyang pinaglingkuran mo. Ang buong akala ko'y nagbago ka na nga. Pero hindi pa pala. Galing mong magtago. Ipinagpatuloy mo pa ang kademonyohan mo. Ang lalong masaklap. Nagawa mo pa sa sarili mong anak. Oo, ang kababuyang ginawa mo sa akin. Si Andrea ang bunga. Hindi! Nagsasabi ka ba ng totoo? Noong mga araw na pumupunta siya sa parokya para mag-attend ng Santa Misa, ang buong akala ko noon, yun ang magiging daan para tuluyang makawala sa pagkaaswang ang anak ko. Pero hindi. Lalo lamang na-trigger ang pagiging aswang niya. Ngayon, kung naging malalaman ang sitwasyon, yun ay dahil sa'yo. Ikaw ang nagsimula. Kami lang ang nagpalala. Anak! Andrea! Nagawa ko yun sa sarili kong anak! Hindi! Bakit hindi mo sinabi sa akin nung una pa lang? Sana! Hindi na umantong sa ganito ang lahat! Hindi ko na sana nagawa ang karumal-dumal na yun sa anak ko! Ang sama-sama kong ama! Pagdurusahan ang iyong kalooban ng iyong ginawa sa akin at kay Andrea at kay Tonton. Ina, anong plano mo, anak? Patawarin niyo ko! Patawarin niyo ko! Hindi ko kaya ito! Ang sama-sama akong tao, Diyos ko! Ang sama-sama ko! Nakakaramdam ako ng awa sa kanya. Walang kasing sama ang ginawa ko. Patawarin niyo na lang ako. Hindi ko kayang tanggapin ang ginawa ko. Patayin niyo na lang ako. Dahil bukal sa loob niya ang pagsisisi. Ina, tayo na. Iwanan na natin siya. Aling Dahlia, ito po yung video. Anong ibig sabihin nito? Pinabidyo ko kay Tonton ang lahat ng pangyayari. Iiwanan ko sa kanya ang cellphone. Hindi natin kailangan niyan. Dahlia, paulit-ulit ako hihingi ng tawad sa'yo. Sukto lang, bumitaw ako sa pagkapari.
Naitun ko lang ang pagkakamali kong nagawa. Hindi na ako karapat-dapat sa propesyon na ito. Ang dami-dami kong kasalanang nagawa. Hindi ko alam na nagbunga ang ginawa ko sa'yo. Patawad. Patawad, Andrea. Dala ng bigat ng kasalanan. Sobrang kalungkutan ang naramdaman ni Padre Nolasco matapos mapagtantong ang dami niya na palang kasalanang nagawa. Malinaw sa kanyang puso't isipan ang malaking pagkakasala, lalo na sa kanyang pagkapari, higit sa lahat sa Diyos. Kusa nitong binitiwan ang pagkapare at sumuko sa mga pulis dahil sa kasalanang nagawa. Isang malubha at sensitibong kwento ang inyong napakinggan na may malalim na legal na usapin. Ang mga aligasyon at pang-aabuso, lalo na kung may kaugnayan sa relihiyon o simbahan, ay maaaring maging sensitibo at may malalim na implikasyon sa isang komunidad. Alam ni Padre Damaso, alam ni Padre Nolasco ang magiging implikasyon nito sa komunidad. Pero dahil sa kanyang marubdob na pagsisisi sa kasalanang nagawa, hindi niya na inisip ang sasabihin ng ibang taong mga nakapaligid sa kanya. Ang mahalaga sa kanya, malinis ang kanyang ugnayan sa Diyos at sa kanyang pamilya, na ang tanging hinihiling lamang, aminin nito ang kanyang pagkakamali at pagdusahan ang kanyang kasalanan. Ang pag-amin ng isang suspect sa isang krimen ay maaaring magkaroon ng isang legal na implikasyon, ngunit hindi ito nangangahulugang makalalabas siya ng walang kaso kung walang formal na pagsasampa ng kaso. Ang isang pag-amin ay maaaring mahalaga sa isang investigasyon, ngunit kailangan pa rin ng sapat na ebidensya at legal na proseso upang magsampa ng kaso at magkaroon ng paglilitis. Ang mga otoridad tulad ng pulis, piskal at iba pang law enforcement agency ay maaaring gumawa ng investigasyon kung may sapat na ebidensya. Maaari silang magsampa ng kaso sa korte. Kung ang suspect ay umamin, maaari itong maging bahagi ng ebidensya ng paglilitis. Sa pangkalahatan, ang proseso ng legal na katarungan kinakailangan upang managot ang isang tao sa kanyang mga aksyon. Kahit na nag-amin pa ang isang suspect, kailangan pa rin ng tamang legal na proseso upang matiyak na ang kanyang karapatan ay hindi nilalabag at mabibigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili sa korte. Subalit dahil pamilya ng aswang sina Dalia at Andrea, pinili nitong tumahimik na lamang, lumayo sa lugar na kailanman hinding-hindi na matutuntun ng paring si Nolasco. Mga giliw naming taga-subaybay, sana po inyong naibigan ang aming kwentong itinanghal. Aminado rin po kami na nahirapan kami sa pagsasagawa ng mga eksena ng kwentong ipinadala sa amin at pilit na itinatago ang mga identidad, ganun din po ang mga lugar ng tunay na pinangyarihan. Binago din po ang mga ilang eksena upang mapangalagaan ang kinauukulan o ang mga tauhang sangkot, na ang hangad namin ay mabigyan po kayo ng magandang kwentong kapupulutan ng aral sa buhay. Ito po si Dark Shadow na nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Ang kwentong ito ay may mga bahaging naglalaman ng mga masiselang